balitang tinutukan ng mata ng Agila. Pagsulong ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taon, bumagal sa 2.8%. Flood control scandal, tensyon sa Middle East, ilan sa mga itinuturong dahilan. Mga regional leaders nagsimula ng magsidatingan para sa ASEAN Summit 2026. DFA nanawagan para sa ASEAN agility at unity sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado, may posibilidad umanong hindi umusad. Illegal na LPG refilling station sa Rodriguez Rizal, sinalakay. Mga kagamitan na nasa 8 milyong piso nakumpiska. Driver na sangkot sa gas and run incident sa Quezon City, sumuko na. Pamamahagi ng tig 5,000 ayuda ng DSWD sa mga driver, tatapusin na. Pinsalang idinulot ng ashfall ng Bulkang Mayon, umabot sa higit 53 milyong piso sa agrikultura. Sa Police Beat, isang miyembro ng Gun for Hire Group na wanted sa kasong murder at isang illegal recruiter na Pakistani arestado naman ng pulisya sa Cavite. At sa balitang abroad, babae patay matapos maputol ang zipline sa China. Magandang gabi Pilipinas, kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Naitala mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang bahagi ng taong kasulukuyan batay sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Sa report ng PSA, 2.8% ang naging paglago ng ekonomiya ng bansa. Mas mababa po ito sa talang 3.0% noong huling 3 buwan ng taong 2025 kung saan problema sa pagtaas po sa presyo ng langis at tensyon sa Middle East ang nakikitang dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. At sa kabila nito, may pangamba naman ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na kahit pa maremedyohan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, abay nahaharap naman ang bansa sa malaking epekto ng nakaambang El Nino. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ. Alex, mismo ang Department of Economy, Planning and Development aminado na isa sa dahilan kung bakit mabagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay dahil yan sa korupsyon at iskandalo ng maanomalyang flood control projects. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng unang quarter ng taon ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ang nakikitaang dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ay ang hindi matapos-tapos na usapin ng anomalya ng flood control projects, ang mga delays sa pagpasa ng national budget, ang paglalabas ng pondo para sa mga infrastructure projects ng gobyerno at maging ang epekto ng sigalot sa Middle East. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya simula noong unang quarter ng 2021, taon kung saang humaharap ang Pilipinas sa pandemya. Sa tala ng PSA, lumago ng 2.8% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong first quarter ng 2026. Mas mabagal yan sa 3% growth na naitala naman sa huling quarter ng 2025. Ayon sa National Statistician, main contributors sa year-on-year growth o pagtaas ng ekonomiya ay ang wholesale at retail trade, kagaya ng pagkukumpani ng mga motor vehicles na may contribution na 4.6%, mga financial at insurance activities na 3.4% at public administration and defense na 8.6%. Samantala, ang agriculture, forestry and fishing at industry ay nagsipagtala ng pagbaba na 0.2% at 0.1% respectively. Pero may pinangangambahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Kahit daw kasi masolusyonan ang flood control mess at maagapan ng Uplift Committee ang epekto ng tensyon sa Middle East, may malaking epekto rin ang nakaambang El Nino. In anticipation of this risk,
We support the reactivation of the El Nino Task Force to ensure a coordinated national response aimed at minimizing economic losses and protecting livelihoods. Our focus will be on sound water and irrigation management, ensuring the reliability of critical infrastructure, and strengthening climate risk mapping and weather forecasting. Pero hindi lang naman ang Pilipinas ang nakakaranas ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ayon sa DepDev. Sa ulat ng IMF o ng International Monetary Fund, inaasahan rin ang pagbagal ng global economy ngayong taon. Alex, naghahanda na ang Marcos administration para mas makapaghikayat pa ng mas maraming mamumuhunan dito sa Pilipinas sa ngayong taon at sa mga susunod pa. Alex. Okay, inamin din ba ng DepDev na isa rin sa dahilan ng pagbagal ng ating ekonomiya ay itong bangayan ng ating mga leader, itong political instability sa ating bansa? Alex, tama ka, no? Isa yan sa tinitignan rin naging factor dahil isa dun sa mga tinitignan ng mga mamumuhunan ng mga investors dito sa Pilipinas ay kung gaano nga yung katatag yung political instability ng mga leaders at mga nanunungkulan dito sa ating bansa. Kung kaya't yung nagiging epekto nitong mga bangayan sa politika ay isa sa naging factor kung bakit marami yung nawawalan ng trust and confidence sa side ng mga investors, Alex. Oo, siguro panghuli yung binabanggit mo na umaasa ang DepDev na may mga papasok pang mga mamumuhunan. Parang balita ko yata marami nang umatras. Tama, Alex, no? Marami yung umaatras dahil nga dito sa pabago-bagong mga polisiya ng gobyerno, yung mga ease of doing business, kumbaga dito sa pagtatatag ng mga negosyo dito sa Pilipinas, yung nabanggit nila na maghihikayat pa sila ng mga investors ay hindi pa sila nakakapaglatag ng concrete plans dyan dahil ayon sa kay Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev, nabanggit niya kanina na pinaghahandaan pa ng Uplift Committee at ng economic managers yung mga papag-uusapan para nga dito sa kanilang plano na mas maparami pa yung mga mahihikayat nilang investors na mamumuhunan dito sa Pilipinas. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin dyan sa DepDev. Kinumpirma naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hanggang May 20, 2026 na lamang po itong roll-out ng 5,000 pisong ayuda para sa mga pampublikong driver sa bansa. Sa kabila po nito, tiniyak naman ng DSWD na kukumpletuhin na mabigyan ng cash relief assistance yung mahigit sa 800,000, 800,000 pang mga driver na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Kunin natin ang detalye mula kay Eden Santos. Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng 5,000 pesos na ayuda sa mga drivers sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hanggang May 2026 na lang ang cash relief assistance. Sa datos ng DSWD, nasa mahigit 1.2 milyong mga driver na sa buong bansa ang nabigyan nila ng ayuda. Nakapaglabas na rin anya ang ahensya ng mahigit 6 na bilyong piso para sa distribusyon ng cash relief assistance sa mga driver na naapektuhan ng oil crisis. The instruction of Secretary Rex Gatchalian to the operations cluster is to complete all payout activities ng May 20. So tatapusin na po natin, no? Yeah, that's nationwide. So that's the commitment of the department to ensure that all cash relief assistance will be distributed before the end of May 20. That's our commitment doon po sa Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport. Kinumpirma ni Dumlao na nagsimula na sa linggong ito ang distribusyon ng ayuda para sa mga driver sa labas ng Metro Manila at magpapatuloy ito hanggang sa susunod na linggo. Sinabi nito na may mahigit sa 800,000 pa na mga driver nationwide ang hindi pa nakakatanggap ng ayuda. Anya nasa 4 billion pesos pa ang budget na ilalabas ng DSWD para sa payout ng mga ito.
So nationwide, mga nasa mahigit 2 million na mga drivers yan. Pero binubuo na yan ng tricycle driver, jeepney driver, MC taxi, service delivery at ng mga TNBS. So nasa around 2 million pa yung I mean to say 2 million yung total. So kung nakapag 1.2 na tayo, so around 800 to 900 pa yan. Samantala, pinag-aaralan anya kung papaano papagbutihin o palawakin ang mga kasalukuyang programa ng DSWD sa harap ng ulat na posibleng maragdagan pa ng 1.4 million new poors sa June at posibleng umabot sa 2.5 million new poors sa September sakaling magtuloy-tuloy pa ang oil crisis sanhi ng tensyon sa Middle East. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, nakatanggap naman ng libreng gulay ang mga miyembro ng Quezon City TODA. Ito po yung Tricycle Operators Drivers Association, nahatid ng pamalang lungsod ng Quezon. Itong unang batch ng tone-toneladang gulay na binili ng LGU ng QC mula Atok Benguet sa ilalim ng Rescue Buy Partnership ng Project Unified Buying and Bayanihan Operations. Kabilang sa mga ipinamahaging gulay, patatas, kamatis, sayote, broccoli, repolyo at pechay. Bukod sa mga tricycle drivers, makatatanggap din ng ayuda mga biktima ng sunog sa pamagitan ng Social Services Development Department. Inaasahang may 3 pang batch sa mga gulay na ibibigay sa buwang ito. At sa iba pang balita, umakyat na po sa mahigit 53 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ang idinulot ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon sa bayan po ng Ginobatan, Albay. Mga residente naghahanda na rin sa posibleng pagragasa ng lahar sa sandaling magkaroon ng malakas na ulan. Mula sa Ginobatan, Albay, alamin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Sominta. Vic. Sa mga sandaling ito ay kalmado na ang Bulkang Mayon matapos na ito ay mag-alburuto noong nakalipas na 4 na araw kung saan ito ay nagbuga ng matinding makapal na abo na siyang nakaapekto partikular sa bayan ng Ginobatan, ganoon din sa bayan ng Kamalig at sa lungsod ng Licao. Sa ngayon, ang pinakamatindi na nagsasagawa ng clearing operation ay ang bayan ng Ginobatan. Sa ngayon, ang sinasabi ng kanilang mayor na si Mayor Ana Onghoko ay kasalukuyan na ginagawa ng paraan para mabigyan ng kaukulang atensyon at ayuda ang mga residente ng 40 barangay sa buong bayan ng Ginobatan. Makalipas ang 5 araw mula nang magbuga ng makapal na abo ang Bulkang Mayon na matinding naapektuhan ang bayan ng Ginobatan sa lalawigan ng Albay, sinabi ni Ginobatan Mayor Ann Onghoko na makapal na abo ang bumagsak sa kanilang bayan na nakaapekto sa 44 na mga barangay na puminsala sa kanilang mga produktong agrikultura na kinabibilangan ng mga gulay at palay. Ayon kay Mayor Onghoko, kabuuang 2,194 na hektarya ng lupang sakahan ang nasira ang mga pananim na pilit isinasalba ng mga magsasaka. Damage po sa total na namin sa vegetables, sa mga value crop is amounting to 53 million. So ang affected po na is nasa 2,100 plus hectares. Pero pa po din yung livestock. Inihayag ni Mayor Onghoko na hindi na dinala sa mga evacuation centers ang mga residente ng bayan ng Ginobatan dahil agad na nagsagawa ng clearing operations ang pamahalang lokal katulong ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Ang mandato natin, pag alert level 3, yung mga constituents living within the 6-kilometer danger zone. But since wala nga kaming within 6-kilometer danger zone nakatira, kaya wala kami pong in-evacuate. Tiniyak naman ni Mayor Onghoko na bibigyan ng kaukulang ayuda ang mga naapektuhang magsasaka para mayroong pantawid sa araw-araw na pamumuhay. Sa panayam ng Net25 sa magsasakang si Mang Samuel,
talagang pinipilit na lamang na isalbang kanilang pananim at sa pamagitan ng clearing operations gamit ang mga fire trucks ng BFP ay nabawasan ng abo sa mga bukid, kaya maging ang kanilang mga alagang hayop na kalabaw na ginagamit sa pagsasaka ay nakakakain na rin ng damo matapos ang 3 araw. Ulat abo yan. Mabuti umulan kaya ano yung abo, balay. Inano ng mga fire truck. Apat na bisis yan ng fire truck. Niliwanag ng alkalde na nakikipagpulong na rin ang Emergency Response Team ng Bayan ng Ginubatan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para paghandaan ang pagragasa ng lahar mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon sa sandaling magkaroon ng malalakas na pag-ulan kung papasok sa Bicol Region ang epekto ng mga papasok na bagyo sa bansa. Ngayon po magmi-meeting po and titingnan po yung track ng ng bagyo ng ulan kung we're looking for baka magkaroon po ng preemptive evacuation. So we have 3 barangays na ina-identify, so more or less nasa 10,000 tao yun kung i-evacuate yun lahat ng mga lahar prone. Ali, inihayag pa ni Mayor Onghoko na sila ay dumulog na rin sa provincial government para humingi ng kaukulang tulong partikular sa kapakanan ng mga magsasaka na talagang naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Balik sa inyo, Ali. Okay, Vic, itong sinasabi nilang kaukulang ayuda na ibibigay sa ating mga magsasaka, nabalita na nagbigay na ng tag 10 kilo na bigas sa 345 mga magsasaka. Ano ba yung kaukulang ayuda yan? Yung parang minsana na ayuda o yung hinahanap natin na sustained, no? Na ang pangailangan ay immediate at long term. Ano ba ang sabi ng pamahalaan provincial government, pati yung mayor ng Ginubatan? Ali, ang sabi ng mayor ng Ginubatan, maliban nga doon sa mga nabanggit na ayuda, yung bigas, ang kanilang kailangan dito, yung lalo na yung mga magsasaka kung paano makaka-recover. Dahil sa susunod pa, continuous naman yung kanilang pagtatanim. Ang sabi nga ni Mayor Onghoko, parang blessing in disguise din sa ganitong pagkakataon na sa umpisa masisira yung pananim ng mga magsasaka, pero kalaunan pagka lumipas na ito palang nanggagaling na abo at iba pang debris na nanggagaling sa Bulkang Mayon ay nagsisilbi ring pataba ng lupa dito sa bayan ng Ginubatan. Kaya makakabawi din sila sa mga susunod na panahon dahil magiging maganda yung kanilang mga pananim. Dahil isa sa pangunahin nilang pinagkakakitaan dito, Ali, ay ang agrikultura, pagtatanim at saka yung livestock. Okay, nabanggit mo na kasi, Vic, yung crop damage, no? Yung danyos dun sa mga pananim ng ating mga magsasaka na nabalutan ng abo, acidic yan, yung volcanic ash na yan. Although sabi mo nga, pang matagalan, nagiging sanhi ng soil rejuvenation, mayroong mga pataba, magiging pataba ng lupa yan. Pero yung sa ngayon, apektado yung pananim, binanggit mo na yung mga alagang hayop, na ginagamit nila sa pagsasaka, yung infrastruktura, yung mga makinarya, hindi mo magagamit, sa agrikultura, at saka yung water sources, nabanggit ba yan ng pamahalaan? Tama, Ali, kasi kanina tinanong natin yung supply ng tubig dahil ang sa amin ni Mang Samuel kanina, yung kanyang kalabaw 3 araw nang hindi nakakainom ng tubig dahil ang pangunahing source ng tubig nila dito nanggagaling sa ilog, kaya kontaminado. Mabuti na lamang nagpadala ang Bureau of Fire Protection ng mga fire trucks na kung saan sila yung pansamantalang nagsusupply ngayon ng tubig na kakailanganin ng mga residente sa bayan ng Ginubatan, Ali. Okay, maraming salamat. Umaasa na lang tayo na tutugunan nga itong pangangailangan ng ating mga magsasaka na apektado po dyan. Maraming salamat, Vic Sumintak, nag-uulat ng live mula sa Ginubatan, Albay.
Sumuko na ang driver na sangkot sa gas and run sa lungsod Quezon at humingi na rin ng tawad sa pump attendant. Paliwanag ng driver, may nataranta umano siya dahil may sakit ang kanyang kambal na anak sa lalawigan. Jim Tejano sa balita. Mag-aalas 11 ng gabi nang sumuko sa istasyon ng pulisya ang 38 anyos sa driver na sangkot sa gas and run incident noong Mayo 3. Sa CCTV footage, makikitang nagpakarga ng gasolina na umaabot sa halagang 1,500 pesos ang driver. Pero makalipas ang ilang minuto, dali-daling sumibat ang asul na sasakyan. Sinubukan pang habulin ng pump attendant subalit hindi na ito inabutan. Dahil sa insidente, malaki ang naging epekto sa 20 anyos sa pump attendant na isang buwan pa lamang nagtatrabaho sa gasolinahan. Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Tuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Sa masusing pagsisiyasat at pagberipika ng QCPD Police Station 15, mabilis natunto ng lugar ng driver. Identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya. Ang maganda po doon, in-express niya ang kanyang intensyon na sumuko at mag-release nga siya ng public apology. Hindi po siya mag-stay sa custody ng police dahil umabot na po ng 4 days bago siya nag-express na sumuko. So definitely po ito ay magiging regular direct filing na po ang mangyayari. Humingi naman ng paumanhin ng driver at nagpahayag ng kahandaang bayaran ng danyos. So natataranta po kasi ako para pauwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak. Nihika po. Kaya po ganun po yung nangyari. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya. Willing naman po ako magbayad, sir, kung yung danyos po na nagawa ko sa kanya. Mananatili muna sa kustodiya ng pulisya ang sasakyang ginamit ng driver habang isinasagawa ang proseso ng kaso laban sa kanya. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Isa namang miyembro ng Gun for Hire group na wanted sa kasong 2 counts of murder at isang illegal recruiter na Pakistaning arestado sa magkahiwalay na operasyon ng PNP. Martin Banaag sa balitang yan. Arestado ng Regional Intelligence Division 4A RIT Cavite at upang pwersa ng kapulisan sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Vicente Escabatingan ang most wanted person sa Calabarzon na may kasong 2 counts of murder sa Angeles City, Pampanga dahil sa pamaril umano nito ng 2 lalaki na kinalang sina alias Ron at Chris noong May 19, 2021 sa barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Tinamaan ng bala ng baril sa ulo ang mga biktima na agad na kinasawi ng mga ito. Nagpasalamat naman sa kapulisan ang ina ng biktima sa pagkakadakip sa sospek. Lahat ng kapulisan ng buong Cavite, pag po ako ay nababa doon, talaga nagbibigay po ako ng waran. So sa tinagal-tagal po ng panahon, naibigay po ng Panginoon sa akin na matagal na rin akong nagdudusa na mabigyan ng hustisya yung anak ko dahil 16 years old lang siya. Dagdag pa ng pulisya ang naturang suspek ay miyembro ng Gun for Hire at illegal drug group na sangkot sa serye ng pamaril sa Cavite. Samantala, na-arrest din ang Pakistani national na ito dahil sa kasong illegal recruitment committed by a syndicate sa sinagawang operasyon ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Batangas PPO sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Seth Mark B. Alob at pang mga operatiba sa Cannon Road, Camp 7, Baguio City. Hinimok naman ni PRO4A Director Police Brigadier General Hansel Marantan ang mga naging biktima ng iba't ibang krimen na huwag guminto sa pagkamit ng hustisya at may pagtulungan sa pulisya upang managot ang mga suspek na hanggang sa ngayon ay nagtatago pa rin sa batas. Kayong huminto, nandiyan naman po yung mga police force natin, professionals at that. Very important yung may bibigay ng information that will lead to the eventual apprehension of the suspects. Kasi kung nag-give up kayo, parang you gave up justice.
Kung mahal mo naman yung isang tao, you don't give up talaga. Like the mother of Ronel, she never gave up. Talagang kahit mahaba ang laban, she never gave up. Martin Banaag para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Nirerepaso na ngayon ng Iran kahapon ang panukalang pangkapayapaan ng Estados Unidos upang tapusin ang digmaan kahit pa hindi natutugunan ang ilang pangunahing hinihingi ng Amerika. At ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran, ngayong araw magbibigay ng tugon ng Tehran sa panukala. Samantala, binanggit naman ni US President Donald Trump na posibleng mabilis nang matapos ang digmaan at naniniwala siyang nais ng Iran na magkaroon na rin ng kasunduan. Gayunpaman, nagbabala rin si Trump na maaring muling simulan ng Amerikang pambobomba kung hindi papayag ang Iran sa kasunduan. At ayon pa sa mga sources, malapit nang mabuo ang isang paunang kasunduan na magpapasimula ng pag-uusap para muling buksan ang rutang pandagat, alisin ang sanksyon ng Amerika laban sa Iran at limitahan ang programang nuklear nito. Ngunit, binanggit ng Iranian News Agency na may ilang hindi katanggap-tanggap na probisyon sa naturang panukala ng Amerika. Dahil sa mga ulat na yan tungkol sa posibleng kasunduan, bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang tumaas naman ang presyo ng mga stocks dahil sa pag-asang matatapos na ang girian. Isang babae naman sa China ang nasawi matapos pumahulog mula sa isang cliff swing ride sa Maliyuan Waterfall scenic spot sa Huaying, Sichuan Province noong Mayo 3. Batay po sa viral video. Yan o. Ilang beses umanong sumisigaw tong biktimang si Liu nang not tight enough na hindi pa masyadong masikip habang kinakabit ang kanyang safety harness. Ngunit tunuloy pa rin ng mga staff yung pagpapakawala sa kanya mula sa platform. Ilang segundo lamang matapos umalis dito po sa plataforma, yung secure area, bay naputol yung safety rope dahilan upang bumagsak siya sa gilid ng bangin at dineklarang dead on arrival sa ospital ang naturang biktima. Pansamantala ng isa na ang tourist attraction habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente na paunang tinuring bilang production safety responsibility accident. At susunod, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado bilang impeachment court. Aba, may posibilidad umanong hindi umusad. At babae arestado sa Davao matapos mang-hold up gamit ang laruang baril. Detalye sa pagbabalik po yan ng mata ng Agila Prime Time. Alam sa sobrang dami ng turista, nagkakagulo na rito. Hindi ako masyado nag-aral, pero si Nico oo. Kakaibang pananaw niya sa atin. Kaya magtiwala tayo at kumonsulta pag kailangan ng tulong. Aba, parang nagbago na ang papa ni Nico. Di ba sabi mo, walang kwenta ang ginagawa ko, di ba? At mamamalimos ako balang araw. Kailan ko sinabi yan? Meet yourself. Panoorin mamayang 7:30 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Tuloy po tayo sa mga balita sa gitna ng isyu ng suhulan no. Pinayuhan ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas sa mababang apulo ng Kongreso na bumoto ng naayon sa ebidensya at basehan at hindi sa mga alegasyon lamang. Itinanggi rin ng pangalawang Pangulo ang mga ulat na meron siyang binato ng laptop sa isa niyang mga staff. Madeline Villar Moratillo sa balita. The motion is approved. Bumoto ng naaayon sa kung may ebidensya at basihan at hindi mula sa mga aligasyon lang. Ito ang payo ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresista sa gitna ng nakatakdang pagsalang sa plenaryo ng Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Giit ni VP Sara,
Nang ihain ang impeachment complaint ay wala naman itong ebidensya kundi pawang aligasyon lang lahat. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Pagtiyak niya, hindi siya mapaghiganting tao, kaya walang aalalahanin ang mga ito. Sinagot rin niya ang issue na ang mga pipirma sa impeachment ay dahil umano sa takot na hindi makatanggap ng alokasyon sa kanilang distrito. Zero na talaga, wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno. Patungkol naman sa issue ng suhulan umano sa impeachment, sabi ni VP Sara, kung totoo man ito, sana gamitin na lang pangtulong sa mga may hirap. Hindi man aktibo sa social media, sabi ni VP Sara, alam niya ang mga kumakalat na paninira laban sa kanya. Mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako, ano pa ba? Bobo ako, pro-China ako, ano pa ba? Competent, malabas din yan sa kanila. Dati nagsasabi sila brat ako pero ewan ko tumitigil na sila ngayon. Yun yung sinasabi ko. Basura na siya pero syempre dahil nako-consume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Giit niya basurang maituturing ang mga chismis na ito na hindi dapat pansinin. Mariin na rin itinanggi ni VP Sara na binato niya ng laptop ang isa niyang staff. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Ang ginagamit umano niyang laptop ay personal rin niyang binili. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, may posibilidad daw na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahit pa iakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kung pipigilan daw ito sa pamamagitan ng majority vote ng mga senador. Kunin natin ang detalye sa report ni Mark Gabriel. 24-member court ito na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. May posibilidad daw na hindi umusad ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahit pa makakuha ito ng sapat na boto sa Kamara at i-transmit sa Senado. Sabi ni Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson, mangyayari yan kung may tututol sa pagkukonvene ng impeachment court at makakuha ito ng majority vote ng mga senador. Kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. Pero kung mangyayari ito, maaari daw ma-question ang constitutionality nito sa Korte Suprema. Yung argument ng mga hindi papayag na hindi mag-convene, yung constitutionality noong argument na dapat mag-convene. Because sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court, forthwith. Samantala, kung matutuloy naman ang impeachment sa Senado, pinag-aaralan na raw ang pagtatalaga ng impeachment manager na sisigurong maayos ang proseso ng paglilitis. Isa sa ikinukonsidera sa posisyon, si Senator Francis Kiko Pangilinan na isang abogado. So mas mainam na yung merong lawyer do sa si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial, para more or less masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained
Senator Parang Judge siya pa yung, rin siya. Parang siya yung magsi-shepherd nung, aside from the Senate President, the presiding, parang siya yung bastonero sa floor. Diba? Pero parang majority leader, de facto. Parang magtitimuan. Timon, parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Sabi naman ni Senator Pangilinan, pinag-aaralan pa niya kung tatanggapin o hindi ang posisyon. Nakafocus daw kasi siya ngayon sa hawak na komite. Ano considerations mo, sir? Para tanggapin. Yung workload ko sa Agri. I don't want, ayoko ma-discarril yung mga bills na pending. Kung magkukonvene ang impeachment court ngayong Mayo, posible raw na abutin pa ng Hulyo ang formal na pagsisimula ng impeachment trial na pinag-aaralan pa ang final schedule. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, ibinasura naman ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon na inihain ni Attorney Mans Carpio na naglalayong itigil ang isinasagawang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Nagpa siyang korte na hindi maaaring makialam ang hudikatura sa paggamit ng House of Representatives ng kanilang constitutional impeachment powers. Sa 5 pahinang desisyon kahapon ni Presiding Judge Madonna Etcheverry ay tuluyang ibinasura ng RTC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon ng petisyon ni Carpio. Hindi rin kinatigan ng korte ang plea ni Carpio para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Bogie D., House Committee on Justice Chairperson at Batangas Congresswoman Jervil Luistro at maging ng Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Martin Mendoza. Binueltahan naman ni Senator Rodante Marcoleta si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson matapos siyang idawit nito sa issue ng allocables. Pilit daw inililihis ni Lacson ang investigasyon para pagtakpan ang malalaking personalidad na itinuturong mastermind sa malawakang korupsyon. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Pumalag si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang idawit ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson sa issue ng allocables. Sa privilege speech ni Marcoleta, sinabi niya na malisyoso ang pagdadawit sa kanya ni Lacson sa pamamagitan lang ng kapirasong papel kung saan nakasulat ang kanyang pangalan at 500 allocations. Sabi ni Marcoleta, hindi na bago ang ganitong taktika ni Lacson na layong sirain ang kanyang kredibilidad. Mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kompletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Sa press conference kahapon ni Lacson, sinabi niya na irerekomenda niya sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta dahil sa natanggap umano nitong 500 million pesos na allocables mula sa DPWH. Nangyari daw ito noong si Marcoleta ay chairman ng Commission on Appointments, Committee on Public Works and Highways. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon, yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal. Sagot naman ni Marcoleta, tila siya na ang pinupuntirya ni Lacson matapos niyang paulit-ulit na punahin ang patuloy na paglilihis sa investigasyon ng Blue Ribbon para iwasan at pagtakpan ang malalaking personalidad kasama si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw matindigan ni Lacson kahit na ang ombudsman na ang nagsabi nakakasuhan nila si Romualdez. Ginagamit pa raw na dahilan ni Lacson ang interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara, gayong sa loob mismo ng Senado ay hindi sila nagagalangan. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President?
Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Muli ring binatikos ni Marcoleta ang kondisyon ni Lacson sa pagpapapirma sa partial report ng Blue Ribbon para umusad ang investigasyon kung saan tila hostage daw ang katotohanan at ang taong bayan. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Higit sa 8 milyong pisong halaga ng LPG equipment ang nakumpiska matapos alakayin ng otoridad ang iligal na refilling station sa bayan ng Rodriguez sa Rizal. Jim Tejano sa balita. Sinalakay ng mga tauhan ng Rodriguez Municipal Police Station ang isang umano'y illegal na LPG refilling station sa Sitio Harangan, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, Miyerkules ng hapon. 3 katao ang naaresto matapos magpositibo sa ikinasang test by operation ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa isang concerned citizen kaugnay sa umano'y halos 4 na taon ng iligal na operasyon ng planta. With the help of our intelligence officer sa Provincial Police Office, we've been doing this for 2 weeks na surveillance po. Base sa information na yun nga po, ito pong nasa area natin ay nagkaroon po sila ng illegal refilling ng liquefied petroleum gas. Nung humingi po ang ating intelligence office ng authority pang Department of Energy, wala nga po talagang authority yung planta para mag-operate. Bukod sa kawalan ng kaukulang permit mula sa Department of Energy o DOE, nadiskubre rin ng mga otoridad ang mga paglabag sa mga panuntunin sa kaligtasan at kapaligiran. Napag-alamang may mga LPG cylinder na walang maayos sa seal at safety markings na posibleng magdulot ng pagsabog at sunog. Posible rin umano ang paglabag sa Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act of 2021 at ilang probisyon ng mga batas, pangkaligtasan at pangkapaligiran. Sa operasyon, nasamsam ang iba't ibang uri ng LPG cylinders at refilling equipment na umaabot sa mahigit 8 milyong pisong halaga. Depensa naman ng mga inarestong empleyado, hindi rin daw nila alam na iligal ang operasyon ng kanilang pinagtatrabahuhan. Biglaan lang po talaga. Pati ako nadamay po. Hindi ko makalain pagdating ko kaya ng planta kanila Pero na lang ka problema. Hindi po ako po alam na hindi po ko kompleto ang requirements po. Kaya panatag din po kami na magtrabaho doon kasi nirekomenda lang po ako ng kaibigan ko. Hindi po namin alam po na wala pong permit kasi ang alam lang po namin ay kompleto sa papel. Kaya panatag po kami Kasalukuyang nakadetine ang 3 sa custodial facility ng Rodriguez Police, habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan at posibleng pananagutan ng may-ari ng planta. So bali papailan po natin sila ng violation of RA 11592, yung sa Liquefied Petroleum Gas Regulation Act of 2021 for illegal refilling po. Mag-ingat po tayo dahil magiging sanhi po ito ng maaaring ikasunog po ng ating mga kabahayan. Jim Tejano, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Arestado naman ang isang babae sa Digos City, Davao del Sur matapos po itong mang-hold up ng isang STL booth gamit ang isang toy gun o laruang baril. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, pumasok yung suspect sa nasabing establishmento at nagpanggap na armado. Tinutok umano nitong isang bagay na inakala ng kahera na tunay na baril habang puwersahang kinukuha ang pera at cellphone. At nang mapansin ng biktima na laruan lamang pala yung hawak ng suspect, agad itong nanlaban.
Nasa kustodiya na ng Digos City Police Station ang suspect at nakaharap sa kasong robbery. Naharap ngayon sa matinding pagtaas ng gastusin sa jet fuel ang global airlines dahil na rin po yan sa tensyon sa Strait of Hormuz. Nabatid na karamihan sa mga US airlines ay gumagastos ngayon na higit sa $5 bilyong para lang sa jet fuel mula noong Marso o nasa 56% ang pagtaas kumpara noong Pebrero. Kaya naging solusyon na maraming US airlines ay itaas ang pamasahe sa eroplano pati na ang baggage fees. Nagpatupad na rin ng cost-cutting measures ang mga airline companies. Nabatid na ang fuel expenses ang bumubuo sa 25% hanggang 40% ng operating costs o OPEX sa ilang ruta. Nagsagawa naman ng biglaang pag-atake ang Israel sa southern Lebanon. Ngayong matindi ang sigalot sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ayon po sa Lebanese National News Agency, 5 na po ang nasawi at 15 ang nasugatan sa sunod-sunod na strike. Nagpapatuloy yung sagupuan sa pagitan ng Israel at yung Iran-backed Hezbollah sa southern Lebanon kahit panamagitan ng US para sa isang tigil putukan o ceasefire sa Lebanon at Israel noong pong April 16. At ayon naman sa Health Ministry, higit sa 2,700 katao na pong nasawi sa gyera mula pong nang umpisa ito noong March 2. Sinabi naman ng Israeli military na nagpaulan ang Hezbollah ng daan-daang rockets at drones sa Israel noong ding March 2. Inanunsyo ng Israel na nasa 17 sundalo na pong napatay sa southern Lebanon at 2 sibilyan sa northern Israel. At susunod, Batangas Solon, minalit ang inihaing kaso ni Energy Secretary Garin laban sa kanya. At iba pang government officials na target umano ng pambablackmail tumulog sa NBI. Detalye sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila Prime Time. Nina Mika at Tristan? Okay lang yun ah. Kahit ang best shooter nakakamiss din. Pero parang fail ata. Anong ginagawa mo? You Are My Hero. Panoorin mamaya 8:30 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Real talk. Hindi madaling mag-manage ng bahay, di ba? Hugas dito, luto doon, tapos may tampuhan pa minsan. Pero plot twist, mas nagiging okay ang lahat kapag may teamwork. Sa Sweet Work sa bahay, teamwork sa buhay. Usapang chores, love, at real-life family moments. Walang filter, walang drama overload. Tips, kwentuhan, at konting kulitan para gawing mas chill ang responsibilities. At mas solid ang samahan. Catch us tuwing Sabado at Linggo, 8:00 ng umaga, dito sa Ito Ang Tahanan, sa Net25 at Radyo Agila. Tuloy po tayo sa mga balita. Nagsampa ng reklamo ang Energy Department o DOE sa Department of Justice laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation dahil sa muna'y paglabag sa Commonwealth Act 146 o ang Public Service Act. Ayon sa reklamo na inihain ni Energy Secretary Sharon Garin, nabigyan ng 25-year legislative franchise ang Solar para sa Bayan Company noong 2019 para magtayo at magpatupad ng mga renewable energy at microgrid projects sa mga liblib at mga underserved na lugar sa bansa. Pero ayon sa kagawaran, halos 7 taon nang lumipas ay nabigo umano ang kumpanya ni Leviste na may sakatuparan ng mga obligasyon nito sa ilalim ng prangkisa. Nakasaad din sa reklamo ang naging pahayag umano ni Leviste sa mga nakaraang interview na matagal nang hindi operational ang kumpanya at napasara na ito noong pang mga nakalipas sa taon. At ayon pa sa DOE, maaaring ituring na otomatikong napawalang bisa ang prangkisa kung hindi nakapag-operate ang kanyang kumpanya
sa loob ng 2 taon alinsunod sa batas. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas sa formal na pahayag ang panig ng mambabatas kaugnay sa inihaing reklamo. At sa kaugnay na balita, kinondena naman ng 5 mambabatas mula sa lalawigan ng Batangas ang kapwa nila kongresista na si Representative Leandro Leviste. Sa isang resolusyon na inihain sa Kamara, inakusahan ng mga kongresista si Leviste na naglalabas ng mga alegasyon na walang basehan. Partikular na yung mga paratang nito laban kay Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Edan Santos sa balita. Isa laban sa 5. Yan ay matapos na magkaisa ang 5 kongresista ng lalawigan ng Batangas sa pagkundina sa umano'y walang basihan, malisyoso at irresponsable na mga paratang ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos Recto. Inihain kasi sa Kamara ang isang House Resolution ni na Representatives Ryan Recto ng 6th District ng Batangas, Amado Carlos Bolilla IV ng 4th District, King George Colliantes ng 3rd District, Beverly Rose de Macuja, 5th District at Jervil Luistro ng 2nd District. Agad namang sinagot ni Leviste ang resolusyon. Iginiit niya na hindi sinagot ang tanong ukol sa koneksyon ni E.S. Recto kay Congressman Edwin Garjola at ang anyay bilyong pisong ginastos sa kampanya. Batay rin sa resolusyon, hindi anya pinabulaanan ng mga kapwa niya kongresista mula sa Batangas ang kanyang mga sinabi tungkol kay Garjola. Sa aking kababayan Ryan Santos Recto, sinabi mo na hindi totoo ang sinabi ko tungkol kay Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Pero bakit hindi mo binanggit si Congressman Edwin Garjola? Totoo ba ang aking speech tungkol kay Garjola at kumastos ba siya para sa kampanya ninyo at ni Gov. Vilma? Dahil ang aking speech ay tungkol sa koneksyon ng mga Recto at Garjola. Kung iniwasan mong banggitin si Garjola, hindi nasagot ang laman ng aking speech. Iginiit ng resolusyon na ang mga akusasyon hinggil sa umano'y mga anomalya sa Batangas ay walang dokumentaryong ebidensya. Nauna ng binatikos ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta ang hakbang ng ilang kongresista na hinanapan ng ebidensya si Leviste. Bakit mo inaasahan na ang isang privilege speech meron ng ebidensya agad na nakalakip? Privilege speech nga yun eh. Yung privilege speech will come after kapag ang speech mo is referred to the appropriate committee. And if it merits an investigation, dun ka magpipresenta ng ebidensya. Minaliit naman ni Leviste ang inihain na kasong kriminal ni Energy Secretary Sharon Garin laban sa kanya. Nag-ugat ang kaso sa umano'y paglabag ni Leviste sa Public Service Act matapos na hindi natupad ang mga obligasyon na ipinataw sa kumpanya nito na solar para sa bayan. Idiniin ni Leviste na kapansin-pansin na sabay pa ito sa resolusyon at sa panawagan niya na imbestigahan ang koneksyon ni Recto kay Garjola. Umano'y koneksyon sa Batangas DPWH contractors at sa operasyon ng sugal sa Batangas. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matata, matapa, matapa. Nakiisa naman si Senadora Loren Legarda sa panawagan ng kanyang anak na si Leandro Leviste para imbestigahan sa Kongreso ang pamamahagi ng ayuda at subsidiya ng gobyerno sa Batangas. Sa inihaing resolution ng Senado, number 381, binanggit ni Legarda ang mga ulat ng umano'y hindi patas na distribusyon ng ayuda sa ilang barangay, kabilang ang 84 na barangay sa Taal at Nasugbu na umano'y hindi na isama sa programang bawat barangay makikinabang kahit nakapagsumite umano'y ito ng mga kumpletong requirements. Ipinunto rin niya ang mahabang pila, matagal na proseso at kakulangan sa maayos na sistema sa pamimigay ng cash aid at fuel subsidy. At ayon pa sa mambabatas, dapat tiyaking makatao, ligtas at walang kinikilingan ang pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Binanggit din ni Legarda ang mga ulat na maaring nakakaapekto ang lokal na politika sa pagpili ng mga benepisyaryo. Napansin din umano sa mga ipinamahaging rice pack ang mga logo ng tanggapan
ng Executive Secretary at ng Pamahalaang Panlalawigan. Nauna nang sinabi ni Leviste na hindi agad na isama ang 84 na barangay sa pamamahagi ng tig 200,000 pesos na ayuda para sa bawat barangay sa Batangas. At ayon sa kanya, naibigay lamang ang ayuda matapos niyang ilabas sa publiko ang naturang issue. Sa iba namang balita, may mga lumapit na sa National Bureau of Investigation ng NBI na ilan pang opisyal ng gobyerno na posibleng target din ng umano'y pambablackmail. Ito po ang inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng pagkakaaresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at iba pang 4 na iba pa. Ayon kay Matibag, malaking bagay ang pagkakasukol sa mga nasa likod ng umano'y tangkang pangingikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tumanggi naman ang NBI na idetalye kung sino-sino itong mga opisyal na gobyerno na posibleng nakararanas ng kaparehong uri ng extortion. Sinabi rin ni Matipag na nag-a-apply sila upang makakuha ng cyber warrants upang mabuksan yung mga gadget na nakuha mula sa mga naaresto. Inaasahan ng NBI na matutukoy kung may iba pang tinakot o kinikila ng grupo bukod kay Romualdez at kung may iba pang sangkot sa kaso. At sa iba pang paksa ng mga balita, maayos at payapa ang ikalawang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong kandidato sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Noon dito, pinaigting ng PNP ang seguridad sa iba't ibang lalawigan sa BARM sa pagtatapos ng filing period para sa Parliamentary District Representatives. At ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narcates, pinalakas na rin ang mga puwersa na nakabantay sa mga kritikal na lugar at nagtayo na rin ng mga checkpoints para mapanatili ang kaayusan hanggang matapos ang filing period. Kasunod ito ng utos ng Malacanang na siguraduhin mapayapa ang kauna-unahang parliamentary elections sa naturang rehiyon. Inaasahan namang ilalabas na sa susunod na linggo ang opisyal na listahan ng mga kakandidatong tatakbo o mga kandidatong tatakbo sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maaaprubahan na ng COMELEC and Bank ang opisyal na listahan pagsapit po ng araw ng Miyerkules. Nakatakda po ang BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Aabot sa 16 na political parties at 23 sectoral organizations ang lalahok sa halalan. Nauna ng pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa buong BARM habang nasa 9,000 pulis ang nakatakdang i-deploy upang tiyakin ang maayos at ligtas na eleksyon. Arestado naman ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang 3 individual sa maghiwalay na operasyon kontra iligal na pagbebenta ng SMS blaster machine. At ayon sa otoridad, nakumpiska ang 5 short messaging system blaster na kadalasang ginagamit sa text scam, phishing at iba pang uri ng cyber fraud. 2 sospek ang arestado sa isang operasyon sa Parañaque matapos umunay magbenta nito sa halagang 40,000 pesos. Habang isa pang sospek ang nasukol naman sa Cavite matapos ang intrepid operation kaugnay ng online selling ng mga gamit na pinaniwalaang galing pa sa Pogo pullout items. At kaugnay niyan, sinampahan na ang mga natiklo ng kasong paglabag sa Radio Control Law at Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa ibang balita, si DOST Secretary Renato Solidum ang may pinakamalaking sahod at allowances sa mga miyembro po ng gabinete para sa taong 2025. Batay sa inilabas na Salaries and Allowances Report ng Commission on Audit nitong nakalipas na taon, umabot sa 6.66 million pesos ang natanggap nitong sahod. Pangalawa sa kanya si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na mayroong 5.97 million pesos. Pangatlo naman si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na may 5.49 million pesos. Pasok naman sa top 10 highest paid cabinet secretary ng nagdaang taon, sina Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Health Secretary Ted Erbosa, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Presidential Advisor for Maritime Concerns Andres Centino, dating National Security Advisor Eduardo Anyo, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.,
at Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon. Ito pa, nanguna bilang highest paid government executive ang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit. Sa report nila, abay pumalo sa 52,756,000 pesos ang kita ni BSP Governor Elly Remolona para sa taong 2025. Kasama na rito ang kanyang 12 million peso basic pay. Laki nun 18 million pesos na allowance at 21 million pesos na bonus, incentive at benepisyo. Ilan pa sa mga opisyal ng BSP, kabilang sa highest paid government executive, ang mga sumusunod. Tingnan natin, sino sila? Pakita mo direct. Oh, wala daw. Patuloy na pinag-uusapan ng OPM band na Cup of Joe dahil sila ang nakatakdang unang Filipino band na magkakaroon ng konsyerto sa Philippine Sports Stadium, kasabay ng paglabas ng kanilang bagong EP na Sandali. Samantala, naging emosyonal at puno ng suporta ang premiere night ng pelikulang Almost Us na pinagbibidahan ng tambalang J.M. Ibarra at Fiang Smith. Narito ang aking report. Patuloy ang pag-arangkada ng OPM band na Cup of Joe dahil malapit nang mangyari ang kanilang pinakamalaking konsyerto na Sandali na gaganapin sa Mayo 23, 2026 sa Philippine Sports Stadium. Kasabay nito, inilunsad din ng grupo ang kanilang bagong EP na Sandali na naglalaman ng 5 kanta. Release lang namin nung bago naming album nung May 1 and first time namin siyang ipo-perform sa 23 kaya talagang gusto naming ma-anticipate siya ng audience. Binubuo ni na CJ, Gab, Gian, Rafa at Shen. Lalo pang pinatunayan ng grupo ang kanilang tagumpay matapos manguna sa Spotify Philippines Daily Top OPM Groups Chart noong 2023. Noong 2024 naman, gumawa sila ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino act na nakapasok sa Billboard Global 200 sa pamamagitan ng kanilang isang hit song. Hindi rin nagtagal naging most streamed OPM song of all time ito, na lalo pang nagpalakas sa suporta ng kanilang mga tagahanga. Inaasahan naman na maghahandog ang Sandali, The Cup of Joe Fest, ng mas malakas na produksyon, mga bagong performance at live rendition ng kanilang mga bagong kanta mula sa Sandali EP. Sobrang naka-proud and umaasa po kami na mag-open pa ito ng doors sa mas maraming OPM artists kasi naniniwala kami na OPM artists have a lot to offer. Kaya thankful kami kasi isa kami sa naging trailblazers ng hold ng concert na ganun kalaki. And sana mag-inspiration siya sa ibang artists na posible. Samantala, isa ang Cup of Joe vocalist na si Gian Bernardino sa namataan sa matagumpay na premiere ng pelikulang Almost Us na pinagbibidahan ni na J.M. Ibarra at Fiang Smith. Mula ito sa direksyon ni Dan Villegas at release ng Regal Entertainment. Tampok sa Almost Us ang kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan at mga what if na karaniwang pinagdaraanan ng mga kabataan. Sa loob ng premiere night, kapansin-pansin din ang malakas na reaksyon ng mga manunood sa ilang mahalagang eksena ng pelikula, kung saan may mga napaiyak, napatawa at kinilig sa takbo ng istorya. Ibinahagi rin ng cast ng kanilang pasasalamat sa mga sumusuporta sa pelikula at umaasang mas marami pa ang makakapanood nito sa mga susunod na araw. Samantala, sinimulan na ngayong araw ang Johannes Organ Masterclass sa New Era University na inilunsad ng College of Music ng Universidad at Iglesia ni Cristo Music Department. Tampok sa masterclass ang mga kaalaman sa pagtugtog ng modern organ at mga teknik kung paano tutugtog. Si Erlo Bringa sa detalye. So nice in a human being, but of course you have to work.
Yan ang unang araw ng Johannes Academy Masterclass na inilunsad sa New Era University ng College of Music at Iglesia ni Cristo Music Department sa NEU ngayong araw. Tampok sa masterclass ang malalim na kahalagahan ng organ music sa kasaysayan, kultura at paghubog sa mga susunod na henerasyon ng mga musikero. Ayon kay Martin Bar Hirde, concept organist at workshop instructor, hindi lamang pagpindot ng mga keys ang pagiging organist, kundi mahalaga rin ang tamang pagkontrol sa pagpapakawala ng mga tunog upang maipahayag ng maayos ang isang musika. There are a lot of reasons. One of the most important is it is an instrument. And for this kind of instrument, so there is a lot of music to explore. It fits in the history line of all the instruments and the music. Ipinaliwanag din na malaki ang koneksyon ng organ sa kasaysayan. Inikahit naman ng mga kabataan, lalo na mga nagnanais maging organist, na magpakita ng dedikasyon sa pagsasanay at palalimin pa ang pag-unawa sa mga piyesang kanilang tinutugtog. What they experience as watchers is that they are just watch and a little bit laughing at each other, etc. So what I try to avoid is that the student is nervous because they watch and they laugh maybe at each other. That's for fun, of course, nice, but it's not a learning environment. So what I always suggest is have an open mind and look for the best moment, and then you learn. Bukod dyan, mahalaga rin daw maintindihan ng mga mag-aaral ang kasaysayan at kahulugan ng isang musika upang mapahalagahan ang lalim nito. Binigyang halaga rin na ang masterclass ay ang pagkakaroon ng open mind sa pagkatuto at ang paglikha ng positibong kapaligiran kung saan maaring matuto ng may kasiyahan ang mga kabataan. It's a good dream to be an organist, of course. You need an organ to practice. You need some performance possibilities. So all of that kind of things are important. And it gives a lot to yourself, but also to a lot of people. Para naman sa mga attendee ng masterclass, malaking tulong yan para mas mapalugo pa rin ang kanilang kaalaman sa pagtugtog ng organ. We need to communicate with music, and kapag nagpa-practice tayo, kailangan ay proper technique at saka kailangan dahan-dahan lang po hanggang magawa ho natin yung tamang mga technique sa mga pagtugtog po. Magpapatuloy ngayong Biyernes ang Johannes Academy Masterclass at gagawin din sa hapon ang recital kung saan tampok ang pagtatanghal o performance upang ipakita ang kanilang kasanayan sa musika. Erlo Bringas para sa Matandang Agila, matatag, tapang, tapat. At yan muna ang hot stuff. Balik sa inyo, Alex at Ali. Salamat, Gianna. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila Prime Time. Pinawi ng medical expert ang pangamba ng pagkalat sa bansa ng hantavirus. Isang virus po yan na nakukuha mula sa mga rodents o daga at maaaring maipasa ito sa tao sa pamamagitan ng kanilang dumi o laway. Ito'y matapos mapaulat na may 2 nang tinamaan ng naturang virus habang may 5 pang hininalang infected ng hantavirus, kabilang ang 3 nasawi sa Hondius cruise ship sa South Atlantic Ocean. At ayon kay infectious disease specialist Dr. Reynaldo Salinel Jr., wala pang dapat ikatakot sa ngayon dahil wala pa namang ulat ng kaso na tinamaan ng naturang virus sa Pilipinas. Ang pangunahing kinababahala ngayon ng World Health Organization o WHO ang posibleng pagkalat ng virus sa tao. Bagamat wala pang pinal na kumpirmasyon hinggil dito, patuloy ang pag-aaral at scientific investigation upang matukoy kung nagkakaroon nga ba ng mutation. Sinasabing seryosong epekto ng hantavirus dahil mataas ang mortality rate nito at wala pang natutuklasang gamot laban dyan. Wala pa naman tayong documented na kaso po rito sa Pilipinas, so there's nothing to worry about. Viral po ngayon itong video ng kumikislap at nagliliwanag tuwing gabi na white sand sa Balot Island sa Calamansig, Sultan Kudarat Province. Sa video na binahagi sa social media, makikita ang kumikinang na buhangin sa baybayin ng isla habang naglalakad at naglalaro ang mga tao sa dalampasigan.
Kapag nababasa ang buhangin, naglalabas ito ng mala-asul na kislap na tila malakristal ang ningning. Ayon po sa mga eksperto, ang natural phenomena na ito ay tinatawag na bioluminescence, na dulot ng mga maliliit na organismo sa dagat tulad ng bioluminescent plankton. Naglalabas ng liwanag ang mga ito kapag naalog o kaya naman ay natatamaan ng tubig. Kilala ang Balot Island sa Calamansig bilang isa sa mga pangunahing tourist destination sa Sultan Kudarat dahil nga sa puting buhangin at malinaw na katubigan doon. Tungkol pa rin sa dagat, ito, natagpo ang patay ang big whale sa baybayin ng Lianga, Surigao del Sur. Ito na ang ikalawang insidente ng may nakitang patay na balyena. At ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Caraga, ang hayop na isang marine mammal na bihirang makita malapit sa baybayin dahil karaniwang naninirahan ito sa malalim na bahagi ng dagat. Patuloy pang inalam ng otoridad ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Agad namang dinala ang bangkay ng balyena sa Northeastern Mindanao State University upang suriin ng College of Fisheries and Aquatic Sciences. Tinataya naman na nasa mahigit 160,000 na paniki ang nadiskubre po ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa bulubunduking bahagi ng Banisilan, Cotabato. Sinagawang 2 araw na population count at roost site assessment noon pong April 29 hanggang April 30 bilang bahagi ng patuloy na biodiversity monitoring sa lalawigan ng North Cotabato. Kabilang sa manamatang uri ng paniki, ang critically endangered na golden crowned flying fox, endangered large flying fox, at island flying fox. Ayon sa DNR, mahalaga ang mga paniki sa pagpapanatili ng ecological balance dahil tumutulong mga ito sa pagkalat ng mga binhi at pagpapanatili ng kagubatan. Dahil po dito nanawagan ng ahensya sa publiko na pangalagaan ang mga natural na tirahan ng mga paniki upang mapanatili ang kanilang populasyon at balanse ng kalikasan sa lugar. Tuloy naman ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam ngayong panahon ng tag-init sa inilabas na ulat ng Pag-asa Hydrology Division. Dakong alas 8 ng umaga kanina, ang level ng tubig ng Angat Dam ay nasa 181.35 meters. 1 metro na lamang taas sa minimum operating level ng dam ay 180 meters. At ayon sa datos ng Pag-asa, simula April 30, bumaba sa 2.77 meters ang level ng tubig sa dam. Katumbas po yan ng 0.40 meters kada araw. Malaking ibinaba ng level ng tubig ng Angat kumpara sa iba pang mga dam sa Luzon tulad ng San Roque, Pantabangan na bumababa lamang sa 1.17 at 1.11 meters. Nananatili po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area o LPA na namataan po sa katubigan ng Picong, Lanao del Sur. Kumikilos ito pakanluran, westward. At wala pang indikasyon na magiging bagyo. 2 senaryo po ang tinaya ng Pag-asa sa galaw po nitong LPA. Una, posibleng malusaw ito sa Mindanao habang maaaring tumawid ng Sulup Sea patungong Palawan. Habang ang bagyong may international name, nahagupit ay huling namataan sa laying 1,840 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at may bugsong maabot sa 80 kph. Kumikilos ang tropical storm hagupit pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nilinaw ng Weather Bureau ng LPA nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Habang easterlies naman o yung hanging mainit na sanhi nagaling po sa dagat Pasipiko ang sanhi ng pulupulong pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Banayad hanggang katamtaman ng alon sa karagatan kaya't walang nakataas na gale warning. Naitala naman sa 23.3 hanggang 35.5 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Lumubog ang araw. Alas 6:14 ng dapit hapon kanina at bukas sisikat alas 5:31 ng umaga. Sugatan naman ang 7 Filipino seafarers matapos silang tamaan ng hininalang Iranian drone attack. Ito pong sinasakyan nilang Maltese flag container ship
habang sila'y dumadaan dyan sa Strait of Hormuz nitong Martes. Sa pahayag ng Department of Migrant Workers, ligtas at buhay naman ang lahat ng 7 tripulanting Pinoy. Ngunit sila'y isinugod sa ospital. 4 sa kanila ay may minor injuries habang 3 ang nasa malubhang kondisyon. Patuloy pa silang minomonitor. Nangyari insidente sa Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang pandagat po yan, na madalas sentro ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos. Nakipag-ugnay na rin ang mga opisyal ng embahada ng Pilipinas at labor attaché sa mga nasugatang seafarers upang mabantayan ang kanilang kondisyon. Sa ibang balita, natagpuang patay ang isang turistang Pinay sa loob ng kanyang tinutuluyang guest house sa Chungking Mansions sa Tsim Shat Tsui sa Hong Kong. Ayon sa ulat, agad na sinugod sa Queen Elizabeth Hospital ang biktima matapos itong makitang walang malay sa loob ng kanyang silid. Ngunit hindi ito nailigtas. Inihahanda na ang isang post-mortem examination upang malaman ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Wala pa raw opisyal na pahayag ang Department of Foreign Affairs tungkol po dito. Tatlong nasawi habang 8 sugatan nang sumiklab ang sunog sa residential area dyan sa lungsod ng Taguig. Ang laki ng sunog Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection na nagsimula ito dako alas 4:30 ng hapon sa bahay na matatagpuan sa ML Quezon Street sa C6 Road, Barangay Bikutan sa naturang lungsod. Tumagal na 2 oras at napula ito dakong alas 6:39 ng hapon. Nakilala mga nasawi na sina Romeo Season at Virginia Season at Remigio Abadilla. Dinala naman sa pagamutan ng mga sugatan na kinabibilangan ni na Angela Caruza, Asnara Nika Pasudulan, Marian Bohol, Sofia Season, Jasmine Nicola Badilla, Amy Abadilla, Prince Rabic Silyakan at Jovi Villa. At ayon sa ahensya na BFP, 31 pamilya na binubuo ng 128 individual ang apektado ng sunog na umabot naman sa 1 milyong pisong halaga ang napinsalang ari-arian. Samantala, may higit sa 700,000 pisong halaga naman ang ari-arian ang napinsala sa malaking sunog na sumiklab sa Parañaque City kaninang madaling araw. Bethelisa Baguntalan para sa detalye. Isang malaking sunog ang bumulaga sa mga residente ng Lower Barangay San Antonio, Parañaque City, pasado alas 2 kanina madaling araw. Sa report ng otoridad, residential area ang lugar at halos yari sa light materials ang mga nasunog na kabahayan. Mula sa unang alarma agad itinaas, sa Task Force Alpha ang naturang sunog na naapula 5:50 ng umaga. Sa datos ng BFP, aabot sa 900,000 pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian sa nangyaring insidente. Umabot po tayo sa Task Force Alpha kasi yung natin, unang-una, yung lugar ay medyo masikip. At the same time, yung supply of water supply natin. So far na natin dito ay yung kalsada natin ay mayroong nakapark. So kaya makikita nyo yung ating responde, naka one line na na nakasunod-sunod yung mga truck. Agarang dumating ang LGU at DSWD para sa mapping at pagbibigay ng kinakailangan tulong sa mga nasunugan. Mula sa Parañaque City, Bethelisa Paguntalan para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Oy, good news! At may pag-asa pa pala. Umangat kasi ang kakayahan sa reading and mathematics ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas sa nagdaang school year 2025-2026. Itong inanunsyo ng DepEd, Department of Education, sa lumabas na resulta ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment, Rapid Math Assessment at Philippine Informal Reading Inventory para sa school year 25-26. Nang higit kumulang 4.5 milyong mga estudyante. At ayon sa kagawaran, dumami rin ang hanay ng grade-level ready readers mula 3.3 million sa pagsisimula ng school year hanggang sa 5.8 milyon sa pagtatapos ng taong kasulukuyan. Sa numeracy skills naman, higit 50% na mag-aaral mula sa iba't ibang panig o na grade levels ang naitilang nakaranas na pag-angat ng kanilang math proficiency. Mula 13 million, nasa 6.8 million pang estudyante natukoy bilang not or low proficient. Nangako naman ang kalihim ng DepEd, Secretary Sani Angara,
na patuloy na pagtitibayin ng kagawaran ng kanilang mga intervention para matiyak na magpapatuloy ang progreso na mag-aral sa pag-usad sa iba't ibang antas. Pumalo na sa panibagong record ang utang ng Pilipinas. 18.49 trillion pesos o 18.49 na trilyong piso. Yan po ang kabuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Marso dahil puro sa paghina ng piso at karagdagang lokal na pangungutang. Ayon po yan sa Bureau of Treasury. Ayon sa ulat, tumaas ng 1.8% o tumaas po ng 328.43 billion pesos ang national debt mula noong February dahil sa pagbaba ng piso kontra dolyar na siyang nagpalaki sa halaga ng mga foreign-denominated loans. Umakyat naman sa 12.53 trillion pesos ang domestic debt dahil sa patuloy na pag-issue ng government securities. Habang ang ating external debt naman sumirit sa 5.95 trillion pesos matapos tumaas ang halaga nito dahil sa currency depreciation. Sa ngayon, nanatiling bagsak ang palitan ng peso kontra dolyar. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, sadsad pa rin sa 61 pesos 37 centavos ang peso-dollar exchange rate. Ayun, sinabi na niya. Pero ito pa, dagdag pa natin, nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar ng Amerika sa ika-4 na araw ng trading. Sa monitoring po ng BSP, nagsara ngayong araw ang palitan sa 61.3770 kada isang dolyar. Yan po yung sinabi mo, Ali? O ito nga, lumakas ito ng 30 centavos kumpara sa palitan kahapon na 61.6780. Sa iba pang currency, ito ang bago na ginagamit ng ating mga overseas Filipino workers, 39 centavos ang halaga ng Japanese yen. Ang isang Korean won, katumbas po yan ng 4 centavos. Ang Hong Kong dollar naman, 7.8335. Singapore dollar for 8.4122. Rial, 16.3615. Dirham, meron po yung 16.7117. Uy! Ang iba pang mga balita sa pagbabalik po yan ng Mata ng Agila Prime Time. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Mga balitang aabangan mamaya sa Mata ng Agila International. Malaysian King Sultan Ibrahim Iskandar nakipagkita kay Russian President Vladimir Putin sa Russia. India itutuloy ang Operation Sindur laban sa Pakistan. At World Health Organization naglunsad ng contact tracing sa mga pasahero ng cruise ship na apektado na ang hantavirus. Tutukan ang mga balitang yan mamayang 9:30 p.m. sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. This episode, we explore how solar energy is no longer just an alternative, it's becoming a necessity to help cushion the effect of rising prices of basic commodities. Richard Lunas, owner of SolarRich Enterprises Corporation, brings light on solar energy and tells us about the real ROI of sunshine. Ang aming goal ay makatulong po sa ating mga kababayan na sila ay mag-shift sa renewable energy. Marami kaming program sa rito, yung sa financing. Mayroon naman, tinitrain namin sila. Proper installation, proper design. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Sa
ating lingap news, kabilang po yung mga migrant workers sa Singapore sa mga inabutan ng tulong ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po yan ng Care for Humanity Project. Ito ay hindi lamang nakapagdulot ng kasiyahan, kundi ng karagdagang inspirasyon, lalo na po sa mga migrant worker na nakararanas po ng matinding pressure at panganib sa kanilang kaligtasan habang naghahanap buhay. Narito po ang report. Thousands of migrants call Singapore home, living far from their families and everything familiar. For many, life away from home comes with daily challenges, uncertainty, and longing for support. Through the Care for Humanity program, members of the Iglesia ni Cristo or Church of Christ visited the residents of home, the humanitarian organization for migration economics, bringing care packages, donations, and messages of encouragement. The deeper purpose for activities like this is people, our fellow men, are not only affected by, say, for example, calamities, economic hardship, but they also face other challenges as well. And that's why this kind of opportunity for the Church of Christ to help an organization like this is a wonderful opportunity to extend our help to them who are also in need. Home is a Singapore-based charity that shelters and supports vulnerable migrant workers. For the residents, the visit brought a meaningful opportunity to feel remembered, supported, and cared for. The program began with a video presentation highlighting the Care for Humanity efforts of the Church of Christ in different parts of the world. As a church member, we are so willing and to fully prepare ourselves in this special activity. A formal turnover of donations followed. The ministers led the handover of contributions to help support the needs of home and the migrant workers under its care. I think today's activity definitely allows them to feel more connected. It builds community. Usually the cases that we see here can be quite depressing, can be very heavy. So such activities really help to bring happiness to them, brings a lot of positivity, builds on their self-confidence and self-worth. So we're very thankful for these activities. Through this Care for Humanity activity, the Church of Christ continues to show compassion beyond borders, extending help to those in need, and reminding the migrant workers of home that they are valued, supported, and not forgotten. The Iglesia ni Cristo, or the Church of Christ, through the leadership of our Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, and our Deputy Executive Minister, Brother Angelo Iranio V. Manalo, is committed to helping our fellow men, to doing good to our fellow men. You know, inside the Church of Christ, we are always guided by the church administration in a way that they continue to teach each member that whenever we possibly can, we help the people of this world, just like what is written in Proverbs 3:27. From Singapore, I am Sister Honey Ching. Mga biktima ng pagbuga ng abo dito sa Bulkang Mayon sa Kamalig at Ginubatan, Albay, tinulungan ng Iglesia ni Cristo sa pamagitan po yan ng lingap sa mamamayan program. Vic Sumintak sa balita. Kasabay ng pagbuhos ng ulan na inabutan ng tulong ng Iglesia ni Cristo ang mga naninirahan sa bayan ng Kamalig at Ginubatan sa lalawigan ng Albay na naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Mayon Volcano. Sa atas ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, pinangunahan ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na nasa Albay Province ang pamamahagi ng mga relief goods na naglalaman ng pagkain at tubig sa mga recipient na miyembro at hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dito po pa lang sa first batch ay 290 sambahayan. Ang ibinigay po na goodie bags, pati po ang mga tubig, pati face mask. Dahil sa tinamaan po talaga ng ng ashfall, ng kalamidad, kaya ipinagmalasakit po natin. Nagpaabot naman ng malaking pasasalamat sa Iglesia ni Cristo ang mga residenteng nakatanggap ng tulong.
Sabi ko, laking bagay po ito ngayong ninabot kami ng ganitong kalamidad. Kaya mas pasalamat kami sa pamamahala ng iglesia na naalala kami dito sa lokal namin na nagkaroon kami ng lingap. Malaking tulong na po ito. Maraming salamat po sa mga tulong na binigay sa amin ngayon kasi malaking tulong na po sa amin. Maraming salamat po sa na binigay po niyo sa amin. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo. Ang mga bayan ng Kamalig at Ginubatan ay patuloy pa rin naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Vic Sumentak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Ayun! O ano? Gusto niyo magpaalam na? Masarap ang pakiramdam pag nililingap. Oo, Minsan syempre. hindi talaga yung bagay na natanggap mo. Pero yung pakiramdam na naalala ka at inaalagaan ka at may nag-aaruga sa iyo, napakalaking bagay. Sana para tumigil sa na mga si tao. Mayon sa kakabuga ng abo ng kanyang pag-aalboruto. Ay, magandang negosyo pala ngayon. Ano? Maleta. Magandang negosyo ngayon yun. Magbenta ng maleta? Oo, maleta. Dahil kung gusto mong bumiyahe, bibili ka talaga ng maleta. Oo. Diba? Para Saka either yung ano domestic naman? or international na rin. Yung abot kaya naman, wag naman Rimowa. Uy, ba't ka nabanggit ng brand? Ay, kasi hindi ko man mabili. Baka gusto mo ako regalon. Birthday ko sa May 29. Ay, ganun ba? I-request mo kayo, no? I-request mo sa... Paalam na tayo. Overtime na tayo. Sobra na. O basta maleta, kung gusto nyong pumasok sa negosyo, maleta ang ano niyo, pasukin ninyo. Sige. Go! At yan po mga paunahing balita sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo. Para sa bago at patas na balita, ito po Mata ng Agila Prime Time. Ako po si Ali Soto. Matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ako po si Alex Santos. Magandang gabi. Pilipinas kong mahal.